The printing of ballots for the 2025 national and local elections as well as the Bangsamoro parliamentary elections begins today, January 6. COMELEC spokesperson Rex Laudianco said 1,667 ballot face templates have been prepared for the upcoming polls. These templates will be stored in COMELEC's Memory Configuration Room and Election Management System Server Room. The poll body emphasized that these rooms are not connected to the internet, ensuring they are not vulnerable to hacking. Up to 73 million ballots are set to be printed. Okay, Lapit so na. ang target ng COMELEC is to print 800,000 to 900 to 1 million ballots per day. Yes. Para ma-reach nila yung goal nila na by April 14 tapos. Tapos na. Diba? So tuloy-tuloy yung pagpiprint nila, nag-start na sila today, even if may ibang, alam mo yun, may nakabinbin ngayon sa Supreme Court kasi na appeal na TRO, specifically yung kay Congressman Erice. Yeah. Kasi ma-disqualify Pero kasi siya. based sa cut-off nila daw, pasok pa rin sa ballot yon. Mangyayari lang pag na-print na yung pangalan kunyari ni Congressman Erice at biglang Hindi ko nga na-resolve alam daw with finality sa what they yung can next do, person daw ang ipapasok. Hindi, pero hindi ko lang alam ko kasi wala dito si Congressman Erice sa sa ballot. Pero ang sinasabi ng kasi ng tinanggal COMELEC, siya, dinisqualify siya ng COMELEC. Disqualified siya. Pero ang sinasabi kasi ng COMELEC is, sabi nila, they can only subtract pangalan doon sa ballot, pero hindi sila pwedeng mag-add kung nakapag-print na. Ito. Diba? So to further discuss these issues and more, we have COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco with us. Attorney Rex, good morning. Thank you for joining us. Hey. Magandang umaga po, Sir Angelo, Sir Angela, sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good morning po. Yes, Happy New Year. Happy New Year, no? Ano po updates natin? I understand, nagsimula na ang printing ng COMELEC. Mamaya pong alauna ng hapon ang start po ng printing natin at sisimulan po namin ito dun sa balota po na gagamitin ng overseas. Meron po kasing 17 embassies at consulate na hindi po makakagamit ng internet voting, kaya dun sa mga lugar po na yon gagamit po tayo ng balota at ng ACM. Kasama rin pong i-imprenta mamaya yung pong balota para sa local absentee voting. Ito po yung para sa mga media, poll workers, uniform personnel na maaring hindi makaboto sa araw ng halalan, kaya ayon sa batas, pinapahintulutan po sila sa local absentee voting. Linawin ko lang, spokes, no? So ito yung mga ballots for sa overseas, sa local absentee, at saka sa upcoming elections na yung pinaka-election natin, magkakaiba po ng mga features ito? Tama po. Yung sa overseas voting po at sa local absentee voting, national positions lamang po yan. Kasunod po nung dalawang nabanggit, ang iimprenta na po natin ay yung para naman po sa parliamentary elections ng BARM. Iba rin po ito kasi ang nakalagay po dito ay yung mga kandidato sa regional political party representatives at yung pong para sa district representatives ng parliament. Kasunod na po namin iimprenta ay yung para po sa national at local elections ng sunod-sunod na regions. Inuuna po natin lagi yung pinakamalayo katulad sa BARM, kasabay ng Batanes, and then hanggang sa pinakamalapit po, NCR po ang huli nating iniimprenta. Okay. So, tanong din po natin, ano kasi yung sinasabi po dito, itong gagawin po ninyo is, kumbaga parang hindi ito prone sa hacking. Can you explain that to us? Opo, hindi po prone sa hacking ito. Wala po talagang magiging hacking dito dahil nung nag-generate po kami ng ballot face templates doon sa aming election management system room at server room, wala pong koneksyon sa internet ito. Lahat po yan ay walang koneksyon sa internet. Doon po namin ginagawa yan. Doon po sineserialize ang balota. At makikita nyo po mamaya, iha-hand carry po yung hard drive na nagtataglay po ng mga serialized ballot face templates. Dadalhin po yan at i-connecta rin po sa server ng National Printing Office na wala rin pong koneksyon sa internet. So mga ito po ay talagang mga stand-alone servers na hindi po nakakonekta online. Okay. Bukod po dito sa usapin ng printing of ballots, yung wala na rin daw po ngayong taon na to, ngayong election na to, yung tinatawag na transparency server. Can you explain that to us as well? Opo, wala na pong transparency server na nag-iisa na kinukunan natin ang lahat ng resulta. Dahil po ginawa na po naming 6 ang servers. Meron pong server ang COMELEC na naka-mirror sa DICT, meaning lahat po ng natatanggap namin nakikita ng DICT at automatic po na i-upload namin sa isang election results website. Kayo po ay hindi na rin pipila sa nag-iisang server dahil mayroon na pong server ang sarili, ang media, ang political party na majority at ang minority may sarili ng server, ang NAMFREL at PPCR
TPCRV. Binigyan na po namin kayo ng tigi-tigisang server. And by the way, nandito po ako ngayon sa Data Center 3 ng Ayala Circuit kung saan nakalagay yung 5 servers po ninyo. Dito po ngayon ay ino-audit po ng International Certification Entity. Tinitignan natin kung functional lahat at nagko-comply sa lahat ng technical specifications na nire-require ng batas at nire-require po ng COMELEC. So mamaya-maya po, ila-livestream din namin yung presentation ng audit na yan dahil kailangan po ma-check bago ma-certify ang paggamit natin ito. Yes, Attorney Rex, I'd like to understand a little bit more about yung servers and how they give out yung mga results. Kasi in the previous elections, although yung end result is the same, pero minsan iba-iba ang numbers depende kung saan area pumapasok. Similar to that of the US. This time po, all the numbers will come in at the same time po? Tama po. Pero hindi po nangyari, sir, na magkakaiba po ang numbers dahil lalo na po noon na iisa ang server natin. Iisa po ang pinagkukunan natin noon. So, imposible po magkaiba-iba yung numero. Ganon din po ngayon. Imposible rin po magkaiba-iba dahil ang capability po ng ating automated counting machines ay parang sa cellphone po yan, send to all. Kung ano yung sinend dun sa isang server, yun din po yung matatanggap ng iba't ibang server. In fact, sinadya nga po namin na magkakasama sila sa isang data center para kung nanaisin po ng majority political party, minority, pati po yung media, pati po yung non-federal TPCRV, kung gusto nyo pong mag-compare notes ng natanggap ninyong resulta, ay pwede po. Nandito po kayo sa isang lugar. Right. Spokes, taking this opportunity na rin to ask you regarding dun sa mga disqualification na cases po natin, no, yung mga kandidato natin, particularly itong si Congressman Erice, saying also na baka daw po kasi kaya siya na-disqualified kasi siya yung isa sa mga umaangal doon sa tungkol dito sa pagkuha sa Meru systems. Naku, hindi po. Kung babasahin niyo po yung desisyon ng komisyon dun sa original, yung desisyon po ng division at yung pong pagresolba ng kanyang motion for reconsideration, ay kita naman po kung ano ang naging basihan bakit kailangan siya i-disqualify. Ito po yung pagkakalat ng maling balita at paglabag sa Section 261Z11 ng Omnibus Election Code. At isa pa po dyan, binigyan po siya ng lahat ng pagkakataon para sa siya makasagot. At ito po yung una ay hindi po niya in-avail po yun. Hindi po siya nag-file ng sagot. Kaya nga po ito, nagkaroon ng pagkakataon sa motion for reconsideration, ngunit wala po siyang bagong nailabas na mga panamasagot dun sa mga alegasyon sa kanya at napatunayan po sa pamamagitan ng nakuhang facts na talagang nilabag niya yung ating Omnibus Election Code. So what happens now, spokesperson, meron po kasi siyang pending petition. Ngayon po kayo ay nag-imprenta na ng mga balota. Wala po siya doon sa mga listahan ng mga official candidates natin. What if po, hypothetically, nagkaroon po ng desisyon muli ang Supreme Court saying na favorable po sa kanya? What happens now? Una po sa lahat, nung umakyat po siya sa Supreme Court ayon sa Rules of Procedure, dapat sa loob ng 5 araw, makakuha po siya ng temporary restraining order. Wala pong nai-issue ang Supreme Court na TRO until now. Lampas-lampas na po ng 5 araw. Wala po kami nakukuha na TRO. Kaya nga po dahil doon, naging final and executory, in-implement na po yung desisyon. Pero kung sakali man po, hypothetically, na merong lumabas po na temporary restraining order, nasa huling parte naman po yung pag-iimprenta ng National Capital Region ballots at doon naman po siya tumatakbo. Tingin naman po namin baka naman sakali. Pero ang sinasabi nga po namin, matagal na po itong rule na to since 2010 at nakikita po namin na ang maayos pong ugnayan ng COMELEC at ng Supreme Court. Kaya po kung meron lalabas na TRO, di sana po lumabas na po ito. Well, lastly on my part, Attorney Rex, I'd like to ask you and take this opportunity as well. Hingi pa na ako ng update regarding si Mayor Marcy Chodoro regarding his issue sa Marikina po, sa mga distrito with regards to his post-residency issue. Opo, hanggang ngayon po ay pending pa po yung kanyang motion for reconsideration sa Commission and Bank at hindi po gaya nung kaso po ni former Congressman Erice, hindi pa po ito nare-resolve. Okay, thank you. Also lastly, spokes, yung mga kandidato po ngayon na marami na mga naglalabasan ng mga ads at saka mga print materials. Tama po, hindi pa po kasi pumapasok ang kapangyarihan ng COMELEC, nabawalan sila at ipasok sa regulasyon dahil ayon po sa Section 15 ng Republic Act 9369, kahit po nakapag-file sila ng COC ay hindi pa po sila maituturing na kandidato at hindi pa lumalapat yung mga pinagbabawal sa kanila. Ito rin po yung epekto ng desisyon ng Korte Suprema doon sa Peñera versus COMELEC na talagang magiging kandidato lamang sila on the day 1 of the campaign period at para sa senators at party list, February 11 pa po yun. Para po sa local candidates, March 28 pa po yun.
Thank you so much for joining us this morning. That was Comelec spokesperson Rex Laujanco, Attorney Rex Laujanco. Thank you so much. Right, Maraming salamat po.